Dahil hindi pa nadating yung materials natin para doon sa ginagawa natin paruing pen. So ang gagawin na lang natin dito ay magagawa muna ako ng flooring. So ito ay 4 na butas to. Ayan. So yung langis-langis na yan, nilalagyan ko po yan para madaling tanggalin lang yung yung semento. Tapos ito naman yung bakal na gagamitin natin. So gantong design yan. Ayan. Ito. Yan. Ito yung maliliit ay 5, 2, 3, 4, ganyan. So maliit 5. Yan. So layo-layo natin para makita nyo. Yan. Ganyan. Yan. Tapos itong mahaba ay 4. Yan. So ganyan yung bakal natin na nilalagay. Yan. So ganyan po yung paglalagay natin ng bakal. Siyempre tatalian pa po natin yan ng tire wire. So mamaya may kumukuha pa kasi ako ng semento. Bumibili pa ako ng semento para magamit natin. Ito, lalagyan muna natin semento bago ipatong tong bakal. So itong ginagamit ko nga palang semento, Grand Portland Cement. So itong ginagamit natin. So napakaganda po nito. Tinitingnan ko baka mo matigas kasi may nakabila ako nakaraan matigas na ganito. Yan, so ganyan lang po style natin. Tapos pag natapos ko po yan, nahulma ko na 2 days to 3 days. Pero kalimitan 3 days ko bago tanggalin. Yan. So yun lang muna, update ko lang kayo kasi stop muna tayo dun sa ginagawa natin. Kailangan ko ng feeder. Feeder ang kailangan ko, tapos yung elbow. So hindi pa nadating yung order natin na elbow sa online. Kaya pero bukas daw parating na. Kaya yun muna ginagawa natin para hindi masayang ang araw natin. So ito na, naghahalo na tayo. So ang mix natin ito para sakto dito sa 4 na butas na yan ay 1 sakong semento, tapos 3 sakong buhangin. Ganito, ito rin yung pinagsakuhan natin ng buhangin, 3 sako nito. 3 sako nito, tapos 1 kalahating semento. Yan. So sabihin na natin ratio 2:1. Pang-finishing po. So yan. Abang-abang muna yan. Tapos ito yung niya, yung bakal. So, ang gagawin natin doon, lagyan muna natin ng konti, tapos bakal. Tapos punuin na. Pagod halo. Ito na yung ating flooring na ginagawa. So nilagyan ko lang siya ng mga yung lumang flooring natin para yung kahoy ay magpantay, saka para mabigat hindi umangat. Tapos ito yung dalawa yan, natapos na natin. Ito, may naglalagay muna tayo ng halo dito sa ilalim, saka patungtong yung bakal natin. So ang bakal natin dito ay 5 na papunta dito, tapos 4 na papunta dito. So ang sukat ng bakal natin na yan ay 48 cm, tapos yung isa naman 78 cm. So ang naman, ang haba naman ito simula dito. Yan, simula dito hanggang dito. Yan. 82.5 cm. Tapos dito naman, galing dito sa kantong to papunta dito. Yan. 50.5 cm. Ayan. So dahan-dahan lang tayo. Hindi tayo mapagawa ng isang trabaho lang kasi marami tayo ring ginagawa. Pag may oras, doon tayo dumadali. Yan, ito na yung aking halo. Yan. So saktong-sakto lang ito doon. Hindi pala saktong-sakto. May sobra, konti lang. Yan. Yung halo natin. Yan, so ito na yung ating ginawa. So 2 to 3 days bago natin tanggalin sa forma niya. Basa-basa lang muna ang gagawin ko dito. Hindi ko alam kung tama to, pero dito na ako nasanay sa ganito laging ginagawa ko para hindi nagka-crack. So kahapon natin natapos, kinaumagahan basa, tapos mamayang hapon babasain ulit natin, tapos sa susunod na araw ganun ulit. Hanggang 2 araw lang magbabasa-basa bago natin tanggalin sa forma. Yan.
Ang ganda ng, hindi, ito ngayon ay hindi ko na pinagaspang yung kanyang pagkakasahig yung ganito. Ano na lang, smooth na lang kasi napapansin ko dun sa huli nating ginawa. Mabilis masugatan yung piglet. Kaya ganito na lang, smooth na lang. Saka hindi naman yan, kahit madulas naman yan yung inahin, hindi naman siya mapapano kasi mayroon naman siyang harang. Yan lang. Good morning. So ito na yung flooring natin. Nung isang araw ko pa ito tinanggal eh. So ngayon gagawa pa ulit tayo ng isa pang flooring para doon sa isang borrowing pen. Itong bagong gawa natin ay medyo manipis lang to kaysa dito sa mga nauna. Yan, napakakapal yan. Yan ay 2 cm to. 2 inches to. Yan. Ito naman ay ano lang to mga kapigmate. Teka, yung may ano na gamitin natin na metro. So ito. Sobra-sobra nga pala ito sa 2 inch. Ito ay so gagawa na ulit tayo ngayon ng flooring. So ito na yung nakaraang ginawa natin. Yan, yung target nating kapal ay kagaya nitong una na 2 inch. Ito yung nauna natin, makakapal sa 2 inch. Hindi natin. Good morning. Dito na naman tayo sa magagawa ulit tayo ng flooring. So ito yung last na ginawa natin. Yan. Ito na yung 4. So ang haba nito ang lapad ay yan 50 cm dapat yan Kaya lang pasobra ng konti kasi lalagyan ko pa ng bevel yan. Yan. 50.5 yata yung ginawa ko nito sa ulmahan para pag nagcut tayo yan 50.5 nga. Dito medyo manipis dito. Yan. Yan 50.4. So sa lapad naman siya, itong isang to yan. Ito yung mga ginagamit natin doon sa mga borrowing pen natin. Kaya lang may sobrang kapal niya. Yan. Ito sa CM nito ay 6 cm. 2 inch mahigit. Ito namang isang to, yung bago natin ginawa, medyo ninipisan natin. Kasi napakatibay naman ito mga kapigmate. Hindi nyo kayang i-crack to. Tapos ang semento pang gamit natin ay Portland cement. Yan. Ang lapad nito, yan ay 4.2 cm. So 4 cm lang dapat to. Yan. Dapat 4 cm lang dapat to. Yan, may pasobra ng konti yan 4 cm. Yung iba hindi natin na ma-perfect yung laki niya. Pero yan 4 cm 4.2, 4.3. Yan. Yan po yung lapad ng ating yan. Lapad ng ating flooring. Yung kapal niya pala, sorry. Yun yung kapal ng natin, 4. Ito naman sakto ng 4.3 cm. Dapat po 4 cm lang dapat. 4.3. Yan, okay na yan. Tapos sa lapad naman ito, yan, 50.5 to dapat ang nito. Ang ginawa natin dito sa ating hulmahan kasi ito, tatapyasan pa natin, lalagyan natin ng bevel. Yan. 50.3 cm 50.3 cm 50.3 cm. So yan, ito lalagyan ko pa to ng bevel. Sa haba naman nito 82.5. Yan. 82.5 po siya. O, sakto lang sa haba niya 82.5 kasi ito yung ating dito. Ito po ay yan, 83 po siya. Kaya 82.5 lang ito. Ilalagyan natin ng bevel na gagaya niyan. So isa pang gagawin natin, So yun muna ang project natin ngayon kasi medyo ulan-ulan. Hindi tayo mapag-welding ng ayos. Yan. Tiba yan mga kapigmate. Mabigat. Mabigat pala. Yan. So yun. Yun lang muna. Update ko na lang kayo ulit.